of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Amen. Nalulugod po ang Panginoon dahil nagkakaisa po ang mga anak niya. Amen. Sa pangyayari po sa mundo natin ngayon, ang nais po ng Diyos magkaisa tayo at magmahalan. Amen. Amen. At tayo po mga anak niya ang tinawag niya upang magsimula. Sige po mga kapatid, tayo na po tayo. Isa nga pong masigabong palakpak para sa ating Diyos. Tuloy po natin siyang pinasasalamatan dahil sa nagdaang week, ang katapatan niya po ang ating naranasan. At para po sa ating opening prayer, tinatawagan po na po ang ating kapatid na si Brother Elijah Dawan. Okay, let's pray. Heavenly Father, Kamusay, ngayon po ay narito kami para magpumuri sa pa at kami po ay nagagalang po Panginoon na nandito po sa amin na yan. Maraming salamat po Panginoon sa pangalan mo si Kristo. Amen. Amen. Para po sa pananambahan, tinatawag ko na po ang masipag na worship team. Ate Maylin. Purihin po ang Panginoon sa magandang pinakalang hapon po sa bawat isa sa atin. Amen. God is good. And all the time. That is so Purihin po ang Panginoon. Sabi nga po, bagamat mainit ang panahon, huwag po kayong mag-alala. Malamig ang kalooban natin. Purihin ang Diyos. Kaya patuloy mo tayo sama-sama umawit. Sabi nga po ng ating awitin, O Diyos, kapuhin ko. Kailangan po natin gawin natin panalangin ang awitin ito upang mabigyan ng kaluwalhatian, kaluguran ang ating Panginoon. Hallelujah. O Diyos, iyong tinig ang aming panalangin. O Diyos, iyong tinig aking panalangin. Ang puso ko ito, ang puso ko ito, laging
Sumunod sa nais mo, naisin na
Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ang tunay na Diyos, Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ikaw nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo, Ikaw ang hari. Isisigaw sa buong mundo, ang pangalan mo. Isisigaw sa buong mundo, hallelujah. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Kaya nga po Diyos, isisigaw namin sa iyong mundo ang iyong pangalan at ang iyong kadakilaan. To God be all the glory
tayo po lahat ay magsabi na Amen. Pakpakan po natin ang ilang pagkakas. Hallelujah, purihin ng Diyos. Amen. Dahil Amen. sabi nga po nila, yung mga prayers natin, kahit yung mga luha natin, worship yan sa Diyos. At naririnig po niya yan. Amen. Amen. Para po sa pangalawang bahagi ng ating gawain, ang pinakamahalagang bahagi po ng ating gawain, ang ating bread of life. Nadadalhin po ng ating masipag at mapipuno Pogi Pastor na si Pastor Neil Acebron. Sige po, palakpakan po natin ang Diyos sa buhay niya. Magandang hapon din po. Good afternoon po sa inyo lahat. Meron po akong paparinig sa inyo kanta. Gusto nyo ba? Compose ko ito ng kapatid ko. Actually, parang collab kami. Habang nag-arrange ko ng kanta. Yan po. Ang title po niya ay Napakabuti. Tapos, picturing po yung bagong drama natin. Itong kantang ito ay pinaplano ko po may sama natin sa concert ko natin. Kasi meron po tayong mga original songs. Amen? Hindi kayo sumabay mamaya. Sa pag-ibig ako'y nababago, sa katapatan mo ako'y iyo, sa kabutihan mo ako'y alay sa iyo, O Jesus. Sabi kayo, sa pag-ibig mo ako'y nababago, sa katapatan mo ako'y iyo, sa kabutihan mo ako'y alay sa iyo, O Jesus. Napakabuti mo, di ka nagbabago, walang hanggan ang pag-ibig mo. Napakabuti
kabutihan mo. Salamat sa katapatan mo. Salamat sa napakabuti mo. Di ka nagbabago, walang hanggan ang pag-ibig mo. Napakabuti mo, di ka nagbabago, dahilan ka kapatan mo. Dahilan ka kapatan mo. Dahilan ka kapatan mo. So praise God. Excited na ba kayo sa concert? Amen? Amen. Ito po ay gagawin natin parang mini evangelistic type. Ano po, kasi po maghahayag ng salita doon. Ano po? At para po marami po ang makapakinig ng salita ng Diyos. Amen? Yun lang naman po talaga ang aim natin. Ano po, na marami pa ang kumilala at magsuko ng buhay sa ating Panginoon. Amen? Amen. So, praise God. Ano po, ang kapatid kong ito po ay nasa Santiago, Isabela ngayon. Ano po, minsan na siyang nagkaroon ng battle po sa pag-ibig. Ano po, nabigo siya, tapos hindi niya nakayanan. Kaya parang nagkaroon ng depression. Ano po, buti na lang. Ano po, ang Diyos natin ay buhay. Amen. Ano po, nag-post niya itong kanta nito during that time. Ano po, so ang salita ng Diyos ang nagligtas sa Kanya. Amen? Ito nga po talaga yung sinabi ng Panginoon kung ano ang nasa puso mo, yun ang lalabas. Ano po? So, praise God. Summer na. Summer na ba? Kasi pansin ko si Pastor, nakapang summer. Klapit. Sana, pwede ba next week, meron ba isang praise God. So, ang topic ko po ngayon ay patungkol sa katagumpayan. Nandun pa rin naman tayo sa tema ng tagumpay. Amen? Amen. Ang title ng mensahe ko po ay katagumpayan sa pamamagitan ng pagsunod natin. Amen? Amen. Kasi meron po nagtatagumpay, pero hindi po sa pagsunod sa salita ng Diyos. Ano po? Sabi ko, aanhin mo yung pera kung hindi mo naman si Lord kasama. Diba? Sabi nga ng Panginoon, what profits a man? Diba? If he gains the whole world and yet loses his own soul. Diba? Mapasayo man daw ang buong mundo, pero ang kaluluwa mo naman ang kapalit. Diba? Ano yun? Sabi ng Panginoong Jesus, diba? Diba? Mayaman ka, may sarili kang mundo. Huwag pong ganun. At tama lang po na sundin po natin ang salita ng Diyos. Amen?
Basahin nga po natin ang teksto po natin. Verse 11, sabi ko ng John 14, sabay-sabay tayo, 1, 2, 3, go. Wala kayo sa akin. Kung nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Amen? Ang Diyos po ang nagsasalita rito, ang ating Panginoong Jesus. Ang sabi niya, maniwala kayo sa akin. Amen? Tingnan niyo po yung pangalawang sentence. Sabi niya, kung ayaw niyo maniwala, edi wag. Diba? Naririnig niyo yan, di ba? Salatan din, no? Kung ayaw mo, edi wag. At sabi niyo, kung ayaw niyo maniwala na sinasabi ko, di ba? Hindi naman edi wag. Ang sabi ng Lord, maniwala pa rin tayo dahil sa mga ginagawa ko. Amen? Meron ba kayong mga miracle na ginawa ng Panginoon? Ilan ang binuhay ni Lord na patay? O, sige, nagkas. Sige, Jay. Ilan? Ilan? Batang babae. Ilan? Sabihin mo, huwag ka mo gano'n. Senyas. Ilan yun? 3. O, sino yung tatlo? Sinabi na yung pastor. Si Lazaro, kay Jairus. Sino yung isa? Ano ba? Yung anak na? Kapitan? Yun na tayo. Yung widow of Nain. Ano po? Yung unang namatay, kamamatay lang. Yung kay Jairus. Kamamatay lang. Di ba pagdating niya, buhay pa yun, naging ano. Pagbalik niya, nag-iyakan na yung meron na mga nag-iyakan. At sabi niya, bakit kayo nag-iyakan? Buhay pang anak ko ah. Hindi po, kamamatay lang. Ano po? Trabaho nila yung kumanta, parang umiyak. Ano po? Tapos anong nangyari po nun? Di ba sinisi pa nga siya ng misis? Bakit ka umalis? Di ba? Parang ganun eh. Kaya sabi niya, ang solusyon kasi na kay Lord eh. So patay na, tamamatay lang. Yun yung unang miracle. Tamamatay lang, binuhay ng Panginoon. Amen? Pangalawa, yung widow of Nain, ano naman po yung widow of Nain? Papunta na ng sementeryo. Nagkasalubong. Ano po? Yung isang grupo, si Lord, tapos yung isang grupo sa kabilang kalsada, nagsalubong. Umiiyak. Ano po yung Tagalog ng yung parang higit pa sa hinagpis eh, yung humahagulpul na yan. Ganito nagdadala natin, hindi lang eh, parang yung sumisigaw na iyak na ano. Di ba may ganong klaseng iyak po yung pag umiyak, yung parang todo talaga. Parang walang hindi atuman. Hindi parang nagtawag yun. Alakaw ba yun? O parang ganon, di ba na nabulbul? Ganon. Yung parang nawalan ka ng sweldo, yung parang atungal. So parang ganon po, no? Sa lubong, nakita ni Lord, naramdaman niya na talagang total loss yung widow. At hindi, ayun nga po, widow na nga, tapos namatayan pa ng anak. So doble yung sakit. Ano po? At ano pong ginawa ng Panginoon? Binuhay na. Amen? Kanina po, papunta po ako rito, meron po pasalubong sa amin. Dinaanan ko lang po, dito po binuhay. May mga enforcer eh. Doon sa Bacoor eh, sa may ano dyan. Ano po yun? Talagang ganun talagang paglinggo eh. Sa either parehas, may sasakit, may marching band pa eh. So, ano pa yung pangatlo? Patay na. Patay na. Nailibing na. No? Ilang araw na nung nailibing sila sa ko? 3 days ba? So, parang ganon. 3 days. 3 to 4 days, patay na. Sabi nga ni Martha, mabaho na. Talagang pag binuksan yan, aalingasaw na. Mabaho na. Ito
tumiting sa katabi ko. Mapanguho yun. Ano po? So, tingnan niyo po pamamatay ng miracle. Papunta pa sa cemetery, miracle. 4 days no? Tapos isa talaga, nalibing na, miracle pa rin. Amen? Kaya ang sabi ng Panginoon, maniwala kayo sa akin. Amen? Nagsisinungaling ba si Lord? Hindi. Di ba? Hindi siya nagsisinungaling. Totoo ang sinasabi niya. Kaya nga sinabi niya, nasa Ama, ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin. Amen? Meron bang dito na magsasabi na ako ay nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? Si Lord lang ang kayang magsabi nun. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ampun ka lang eh. Ampun lang tayo. Ano po? Si Lord talaga yung tunay na anak. Amen? Tayo sa isang anak. At ano sabi po rito? Maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Amen? Mas maganda po ito pangalawang verse. Pagkatandaan nyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito. Sapagkat babalik na ako sa Ama. Tingnan niyo kay salitang yun. Higit pa kaysa rito. Ibig sabihin, sa mga ginagawa ng Panginoon, sa ministeryo niya dito, ang sabi niya, higit pa ang magagawa mo. Amen? Ang Panginoon Jesus, 3 taon lang siya, 3.5 years na nag-ministry. Pero dito, ang sabi niya, higit pa ang magagawa mo raw. Amen? Kung meron mang dapat maisip natin kung ano ang ginawa ng Panginoon dito, hindi lang yung sa paggawa ng miracle. Ay ano po, dapat po, makita po natin, ito po dapat na-instill sa atin ito. Yung ginawa ng Panginoon sa atin, higit pa kaysa rito. Isa po rito yung pagpapakumbaba niya at paglilingkod niya sa kapwa. Amen? Yung pagiging servant niya. Amen? Hindi lang sa pag-preach ng gospel. Hindi. Bawat isa sa atin may calling. Pero merong isa na kaya natin gawin lahat na ginawa ng Panginoon Jesus. Yung magpakumbaba siya at maging alipin. Amen? Pinaglingkuran niya ang mga tao. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, kaya rin yan maglingkod. Actually na ngayon, naglilingkod na kayo. Nakaupo na kayo. Sa Bisaya, ang lingkod, upo. Diba? Nakaupo na kayo. Naglilingkod ang bawat isa. Amen? Amen. Kaya dito po, ang sabi ng Panginoon, basahin natin yung verse 13, 1, 2, 3 po. At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko, ay gagawin ko upang mawalatin ang Ama sa pamamagitan ng anak. Gusto nyo ba yun? Ano man daw hilingin ninyo sa pangalan niya, ay gagawin niya. Parang di kayo touched. Totoo po yan. At ang sabi niya, gagawin pa rin niya yan hanggang ngayon. Amen? Ano mang hilingin niyo sa pangalan ko, ay gagawin ko upang luwalatiin ang Ama sa pamamagitan ng anak. Amen? Meron ka bang hinihiling? Wala kang kausap dito. Meron ka bang hinihiling? Amen! Ano yung hinihiling mo? Si Sister Mary tanong sa akin, may kapatid ka ba? Diba? Diba? Ano man daw hilingin mo, diba, ay ibibigay ng Panginoon. Amen? Mas maganda na yung partner na galing kay Lord. Made in heaven. Hindi made in Korea. No? Praise God. Next. Pakyan na natin. Next. Yan. Basahin natin sabay-sabay. 14 and 15. 1, 2, 3, and
Pumili kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Wow! 2 beses in-emphasize ni Lord. Ito, ibang nirephrase lang niya. Pero parehas din. Ang sabi niya lang, kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko. Parehas din kanina. Ito ay aking gagawin. Mas personal yung sinasabi. Gagawin ko ito para sa iyo. Amen? Ako hiniling ko yung kaligtasan ng pamilya ko. Wala sa kapatid, kuya ko, hanggang sa bunso ko, kapatid. Hindi na yung nagawa ng angka. Hiniling ko yung kay Lord. Ginawa mo Lord. Hindi man kami magkasama ngayon sa location, pero po, lahat po kami ngayon ay kumilala na sa Panginoon at naglilingkod sa Kanya. Amen? Praise God, palakpakan niyo ang Panginoon. Nangyayari din yun sa inyo. Amen? Kung wala pa ang mga mahal mo sa buhay sa Panginoon, or nakakilala lang, pero kailangan pa talaga magsuko ng buhay, hilingin mo kasi yun sa Panginoon. Amen? Walang imposible sa ating Diyos. Give and take ang relasyon. Payag ka, pupuri ko na lang magbibigay at tinili. Walang magbabayad. Ikaw lang lagi nagbibigay. Payag kayong ganun. Hindi. Di ba? Sa isang relasyon, it's give and take, sabi daw nila. Di ba? May binibigay ka. Si Lord naman, ito naman yung request ni Lord sa atin. Anong sabi niya sa verse 15? Basahin niyo nga. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Mahirap ba yun? Di ba? Yun ang sabi niyo, kung kasi 2 beses na sinabi, anong hilingin mo? Bibigay ko yan sa'yo. Ikaw, anong gusto mo? Bibigay ko yan sa'yo. Si Lord, isa lang ang request eh. Sa iyo, 2. Sino gusto namin? Di ba ikaw? Si Lord, isa lang ang request niya. Ano yun? Kung iniibig ninyo ako, tutuparin naman ninyo ang aking mga utos. Amen? Mahirap ba ang utos ng Panginoon? Hindi Simple na nga lang eh. Yung dating 10, ginawa niya na lang 2. At ano yung una? Mahalin mo ang Panginoon, ang Panginoon ng Diyos, saan? Ng buong puso, isip, kaluluwa, at lakas. Yun daw ang una at pinaka mahalagang, the greatest commandment, ang sabi nga. Sa makatuwid, ang pinaka rin na matinding kasalanan na magagawa mo ay yung hindi mo siya mahalin ng buong buo. Kasi greatest yun eh. Di ba? Minsan kasi may tinanong ako ganyan, nasabi sa akin, ang pinakagrabe kasalanan siguro basta yung pagpatay. O kaya pag-rape. Hindi. Ang pinakamatinding kasalanan na magagawa mo, yung hindi mo siya mahalin ng buong buo. Kasi the greatest commandment. Ano yung pangalawa? Love your neighbor as yourself. Love your neighbor as yourself. Diba? Sabi nga ng mundo, the greatest love. Diba? Pakalman niya. It's easy to achieve. Learning to love your neighbor. Diba? It's the greatest love. Oh. Diba? Yun yung pangalawang utos ng ating Panginoon. 2 lang yun. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, kaya mo yun. Yun na nga lang inihiling niya eh, di ba? Kung iniibig mo ako, gagawin mo ang aking mga utos. At hindi naman pabigat ang utos ng Panginoon. Amen? Tingnan natin ang kadakilaan ng ating Panginoon. Victory through obedience. Amen? Katagumpayan sa pamamagitan ng Pagsunod. Ang ating Panginoong Jesus, binigay na sa Kanya ang title ng Name Above All Names. Dahil sa ginawa niyang pagsunod. Amen? Siya po ay itinaas ng Panginoon. True victory is not achieved through human strength.
talent or strategy alone, but through wholehearted obedience to God. Sa totoo lang, may laban. May tao ba dito? Sabi ko may laban. Amen? At yung laban, nag-uumpisa sa ating kaisipan. Atin ba ako? Hindi. Mga laban, di ba? Magsasabi ba ako ng totoo o hindi? May laban. Bawat isa sa atin dito ay may laban. Amen? Pero yung desisyon mo na sumunod sa Panginoon, yun ang katagumpayan mo. Amen? Natutuwa nga ako kay Ate Mel, eh. Diba? Talagang tataas pa siya ng kamay. Bakit? Amen? Victory yun, ha? Amen? Obedience positions us for God's blessings. Amen? Yun ang number 1 point ko. Yung pagsunod mo raw, ay ipuposisyon ka para masalo mo yung mga pagpapala ng Diyos. Amen? Sino rito ang alam yung larong ticket? Ano ba yun? Pickleball. Sino rito yung nakapaglaro na? Tennis. Meron ba tennis? Ako po noon, naglalaro po ako ng tennis. Ball boy po. Tagapulot lang ba? At nakikita ko po ron na yung stance mo, yung position mo, pag nag-serve yung kabilang kalaban mo sa tennis. Dapat pala yung mabilis yung reflexes ng paa. Yung movement ng paa mo, sabi nga nila, ang larong tennis daw ay cardio game. Ibig sabihin, pati puso mo raw ay lumalakas. Amen? Kaya nga po, pag sinasabing position, pag magsiserve na, haharapin mo, dapat ready ka para i-counter mo yung atake ng kaaway. Amen? Dapat nakasaposisyon ka. Amen? Sa pag-attend mo rito, pinuposisyon mo ang sarili mo sa parating na pagpapala ng Panginoon. Obedience positions us for God's blessings. Amen? Pagpapalain ka ng Panginoon. Sino rito gusto ang blessing? Lahat naman tayo, tataas mo tayo, di ba? Pag magtanong, sino gusto ng sumpa? Meron ba bang sumpa sa panahon natin ngayon? May resulta ng pagsuway mo. May consequence ang disobedience. Amen? At hindi po biro yun. Naalala nyo si Akan, sa Old Testament? Anong ginawa niya? Nangupit siya ng sinabing huwag gagalawin. At ilan ang nadamay? Maraming sundalo kayang namatay. Maraming naging balo ng panahon yun. Kaya po, ang pagsuway ay tignan po natin lagi, may consequence yun. Amen? Meron po tayong kapatiran noon, kasama ko sa worship team. Hindi ko alam na may nangyayari na pala sa isang kapatiran namin. Nagalaw niya. E may nundita. Galit na galit yung tatay. Hindi ko ito kinikismis. Ang sabi ko na sa kanya, Brad, sumurrender ka na. Hindi pa rin nakinig. Nagpunta pa ng Visayas, nagtago. Naintindihan niyo sinasabi ko, nagtago. Ang ginawa namin, ng tatay, pinost namin yung mukha niya online. At para makahanap siya. Kasi may wanted may warrant yun. Biglang isang araw, nagkita na lang kami sa Dasma. Sabi, nandito na ako, Pas. Ready na ako. Susuko na ako. Buti na lang, sumuko. Hindi siya talagang mo. May provision pa rin si Lord sa kanya kahit na dumaan siya sa ganun.
Hindi po maganda yung ginawa niya. Sabi ko sa kanya, yung ginawa mo, may consequence yan. Kung ano ang hatol ng law ng batas ng Pilipinas, kailangan mong itaanan yan. Pag makalabas ka dyan, yung mga taong nag-uusga sa'yo, sila na may problema. Naintindihan nyo? Kasi pinagdaanan na niya eh. Amen? At ganun nga po ang nangyari. Alam niyo ba, nang pagpunta niya sa, nag-surrender siya, pagpunta niya sa loob ng ward ng jail, ano po, di ba? Usually, di ba, kung anong kasalanan mo, ibabalik sa'yo. Parang re-rapin ka rin. Ganun yun eh, di ba? Pag bubugbugin ka, meron po talagang pangyayari mga ganun. May mga mayor doon sa loob eh. Ano po? Nagkataon, alam niyo ba, yung mayor doon sa, dito sa Imus eh, sa kwartel. Yung mayor doon, kasi ang nanay pala niya, yung nakulong, kapatiran, teacher. Sana kayo makakita na yung mayor doon sa loob ng kulungan, estudyante siya ng nanay niya. Amen? Hindi ko sinasabing pinatatanggol ko siya, pero pinapakita ko lang, may consequence yung ginawa niya, pero nandun pa rin yung grace sa kanya ng Panginoon. Kasi kung hindi talaga re-rapin siya sa loob ng kulungan. Pero dahil yung mayor nandoon, teacher niya, yung nanay nun, sinabihan, walang gagalaw dito. Naintindihan niyo sinasabi ko? Pagsunod. Importante na sumusunod tayo sa Panginoon. Amen? Kaya ba? Amen. Key verse. Deuteronomy 28. Basahin ko natin. If you fully obey the Lord your God, all these blessings will come upon you. Amen? Malinaw po yan. Sa sikat ng araw, ng blessings, ay hahabulin ka. Susunod sa'yo. Sabi sa awit, di ba? Surely, goodness and mercy will follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Amen? Maging ganon ang hangad natin na sumunod sa Panginoon. Amen? Sa Book of Isaiah, meron na sumunod, pero nagre-reklamo. Sumunod ka nga, pero reklamador, may kilala ka bang ganon? Inutusan ka, tapos nagkaano pa? Ako naman na gano'n. Ako naman nagtapon kahapon, ako naman nagtatapon ngayon. Di ba? May mga ganun eh. Inutusan, sumunod, pero mabigat sa kalooban. Gets niyo ibig sabihin ko? Sumunod ka nga, pero mabigat sa kalooban may pagsunod. Huwag ganun. Amen? Ang gusto ng Panginoon, yung masaya kang sumusunod sa Kanya. Amen? Pwede ba yun? Yung pagpunta mo rito, masaya ka na. Amen? Kanina, meron po akong namumapa ng service. Ano po? Eh, hindi nagbabayad ng renta. Matutuwa ako. 5 buwan na sinasalo ng kapatiran yung renta niya. Matutuwa ako. Naintindihan nyo? Sabi ko, yung utang. Diba? Kung hindi mo mabayaran, sabi ka. At yung kaya mo ibigay, nandun ka pa rin sa mood na magbibigay ka pa rin. Kasi obligasyon mo yun eh. Dahil ano nangyari? Hindi pa tapos ang service, umalis ka. Ang saya nun ay. Kailangan po pag sumunod tayo, bukal sa loob natin. Amen? Praise God. Mabuti ang Diyos. Amen? Sabi po sa Hebrew word ng pagsunod, shama.
to hear, to listen, attentively and obey. In Hebrew thought, hearing and obeying are, ano raw? Inseparable. Hindi mo rin pwedeng paghiwalayin ang pagsunod sa pakikinig. Pag pinakinggan mo, dapat mong gawin. Amen? True listening to God always, ano raw? Produces action. Amen? Sa Greek word naman, ano sabi raw? Ang obedience ay ano raw? Submission to what is heard. Victory begins when we stop resisting God's voice. Amen? Sino rito yung meron kang parang sa loob mo na dapat mong gawin, tapos hindi mo sununod? Diba? Ano mangyayari sa iyo nun? Makukonsensya ka, mababagabag ka, diba? Kaya dapat ano raw? Stop resisting God's voice. Sabi sa aklat ng Hebrew today, if you hear His voice, sabi ron, harden not your heart. Huwag mo raw patigasin ang puso mo. Dapat sumunod. Amen? Amen. May natututunan ba tayo? Amen? Number 2, bilisan na lang natin. Obedience, ano raw? Releases God's power in our battles. Amen? May laban ang bawat isa. Kaya kailangan mo sumunod. Amen? Minsan nagkaroon po kami ng legal battle. Sabi ko nga nun, may nagpunta sa bahay namin, ang sabi, may utang ang nanay mo sa amin ng 4 million. Ay, wow. Ano? Eh, namatay na yung parents namin. Hindi namin alam na may ganun transaction. At ang sabi sa amin, korte ang magdidesisyon. Sige. Pakita niyo yung yung sinasabi niyo. Pinakita nga, may mga tapos may mga cheque. Agree na lang ba kami pag gano'n? Hindi, pinano namin, NBI, kung totoo ba talaga yung firma. Naintindihan nyo? At lumabas ang katotohanan. Ang sabi ng judge, walang kasalanan ang nanay niyo. Amen? Puro gawang istorya lang ang pala. Imagine niyo kung nung umpisa pa lang natakot na kami. E di, nagpabayad pa kami hanggang ngayon. Diba? Pero kailangan, ilaban natin. Amen? Dahil ang Diyos natin ay buhay. Amen? God's power in our battles. Sino rito gusto maranasan ang kapangyarihan ng Diyos? Amen? Actually, nararanasan mo na ngayon. Diba? Kailangan lang tuloy-tuloy. Amen? Sa Joshua, ito yung sinasabi po, that if we, meditate, diba, on His words, anong sabi? Day and night, ano mangyayari? Magiging victorious tayo. Amen? God promised Joshua success only if he carefully obeyed His law. Amen? Ang sabi po ng salita ng Diyos sa aklat ng Juan, the law came through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Amen? Kaya po, meron pong bagong batas ang binigay ng Panginoon. Amen? At yung batas na yon, simple lang. Ilan yung dalawa? Love God and then love your neighbor as yourself. Amen? Itong week na ito, meron pong nasharean po kung yung, tawag ito, yung pedicab driver. Pero e-bike na eh. Hindi na siya ipadjak eh. E-bike na yung ginagamit eh. Ano po? At habang nagsisharean po kami, intentionally talaga pinagplanuhan ko. Bumili talaga ako ng tinapay. Ano? Habang nagsishare po ako sa kanya, pinigyan ko ng tinapay, nagpapwentuhan kami. Amen? At na-appreciate niya kasi ang init eh, tanghali. At parang gusto na niyang umuwi. Pero buti na lang, na-share natin. Amen?
use the wisdom of God. Amen? Sa pag-share natin, meron nga po ang sabi ng iba, sa pamilya daw natin, parang para raw mapa-attend natin sila sa atin, parang mini-baby natin sila, parang may premyo. Pag pumunta ka rito, may ganito. Pag pumunta ka rito, matend ka rito, may ganito. Hindi po. Dapat po, ipanalangin muna natin sila. Amen? That's what happened sa family ko Pinag-pray ang bawat isa. Amen? At makikita po natin ang kilos ng Panginoon. Praise God. Kaya pa? Basahin po nga natin. 1, 2, 3, go. Obedience by fights for those who walk in His will. Sino rito nakaranas niya? Dahil sa pagsunod mo, sinamahan ka ni Lord. Amen? Dahil sa pagsunod mo, nakikita mo ang kilos ng Panginoon. Mahirap ba makita si Lord? Ang pagkilos niya sa panahon natin ngayon? Hindi. Diba? Kitang-kita na Makikita mo na din yung resulta ng pagsunod mo sa Kanya. Sino rito ang meron pang mahal sa buhay na wala pa sa Lord? Taas na ang kamay. Yung hindi pa talaga, parang nakikita mo yung mga kapatid mo, family mo. Ako po, meron po yung immediate family ko, nakakilala na talaga sila. Amen? Yung mga pinsan ko, meron na rin sa side ko at saka sa kabilang, sa mother's side. Meron na rin. Amen? Yung isang kong kapatid, yung kanina nag-compose ng kanta, nandun siya sa mother's side ko. Yun yung mission niya. Nagpupunta siya doon para palaganap ang Word of God dun sa relatives namin. Amen? At patuloy po, ikilos ng Lord. Amen? God fights for those who walk in His will. Amen. Next slide. Yeah. Basahin po natin number 3. Ang last na po ito. Basahin na natin. Jesus is the perfect example of victory through obedience. Sabi nga po sa Philippians, Jesus obeyed the Father even unto death, and through that obedience came resurrection and exaltation. Amen? Sabi nga po ron, pag babasahin niyo yung buong chapter na yan, ang ating Panginoong Jesus, na bagamat siya'y Diyos, ay hindi rin niya hinantulad na na parang advantage sa kanya ang pagiging Diyos. Binaba niya ang kanyang sarili. Bagamat siya'y Diyos, binaba niya daw ang kanyang sarili. At nagpakumbaba siya na raw, even to the point na maging isang alipin. Amen? Grabe po ang ginawa ng ating Panginoon. Pinakita niya na sa pagsunod niya sa ating Ama, at ano nga po, even unto death, ano pa nangyari? Binigay niya sa kanya ang pangalan na higit sa lahat ng pangalan. The name above all names. Amen? Ang ating Panginoong Jesus, higit sa lahat. Kaya nasabi na ni Apostle Peter, na lagay nyo na special si Lord sa puso mo. Amen? Kung meron ng special sa puso mo, dapat si Lord yun. Amen? At kung meron mang ipapamana ka sa mga apo mo, ay dapat yung pananampalataya mo. Kami na lang pastor ang nagsalita. Sabi ko, kung meron kang ipapamana sa mga apo mo, ay dapat yung pananampalataya mo. Amen. Amen? Amen. Sa Apostol Pablo, ganun ang ginawa ng kay Timothy. Kinomed niya Timothy, yung lola mo, ang unang kumilala. Tapos yung nanay mo, ngayon, 3rd generation ka na. Di ba? Ibig sabihin, may nananalangin na sa'yo. Sino kaya yun? Kung ikaw yung nandito rin, sino yung nananalangin sa'yo? Amen? Dapat magpasalamat ka. At huwag ka naman
Miguel, hanggat yung anak mo ay dapat din magabayan mo na kumilala rin sa Panginoon. Amen? Especially sa panahon natin ngayon. Alam niyo ba, sa batang edad pa lang, andun na tinatarget na ng away. Maliit pa lang, bata pa lang, nagmumura na. Diba? Bata pa lang, tuwa-tuwa pa yung mga kapitbahay ko. Nagmumura yung mga anak nila. Tama ba yun? Hindi. Dapat tayo ang maka-impluwensya sa mundo. We are the salt and the light. Amen? Amen. Kaya sa pagsunod natin sa Panginoon, the highest form of worship is obedience. Kumanta ka kay Lord, okay yun, maganda yun. Pero yung pagsunod pa rin ang hinahanap niya sa atin. Amen? The highest form of worship is obedience. Ano po? Maganda yun. May boss tayo, may talento. Ano po? Okay yun. Dapat nga, sinishare na natin kung ano yung mga talents ng bawat isa. Diba? Kung si Kuya Alex, ano po ba yung talento mo? Sumayaw mo. Ano po? Marami kayong skills sa tatay. Share nyo. Sa church. Diba? Si Kuya. Kung anong meron sa atin dito, i-share natin para lumakas ang katawan ni Kristo dito. Amen? Kung si ate, kumakanta rin. Diba? Ate, kumakanta kayo, diba? Share. Siya ang nagpaawit ng nakarang women's Dapat ganun, kung anong meron tayo, willingly i-volunteer natin. Amen? At si Lord po ang may taas. Amen? Si Lord ba ang bida ng buhay mo? Amen. Dapat lang. Amen? Next slide. Tingnan po natin. Tatlong example ng mga hindi sumunod at nagkaroon ng resulta sa buhay nila na hindi maganda. Si Haring Saul. Sino ba si Haring Saul? Unang hari ng First anointed king. hari Israel. ng Israel. Anong nangyari? He lost his kingdom because he partially obeyed God. Yung salitang obedience is better than sacrifice. Andun yun sa konteksto na yun. Sinabi yun ni Samuel kay Haring Saul. Inutusan si Haring Saul na ano raw, ipulin ang lahat ng mga Amalekites. Ginawa ba niya? Partially. Hindi lahat. Anong ginawa ng mga kasamahan niya, yung mga sundalo? Kinuha raw yung mga the best ng mga baka, kambing, para raw sacrifice para sa Panginoon. Sinungaling. Ano? Hindi totoo. Diba? Kaya sabi ni Samuel, ano sabi niya? Obedience is better than sacrifice. Tapos ano pa? Kasi ego niya ang gusto niya na mapataas Hindi niya pinatay yung hari. Ano pangalan ng hari? Kapatid yan ni Lady Gaga. Baliktad lang, Agag. Anong Agag? King Agag. Ano yung pangalan ng hari? At anong ginawa ni Samuel? Para lang masunod ang, kita niyo po si Samuel, para lang masunod yung, siya na ang pumatay. Kasi hindi napatay ni Haring Saul Para lang masunod talaga yung kalooban ng Panginoon. Sana ganun ang bawat isa sa atin. Amen? Kaya mo ba yun? Sumunod ka sa Lord? Kahit masakit na sa damdamin mo. May mga ganun kaya, kung totoong pagsunod, yung may kirot. Amen? Minsan po, inisip ko sasabihin ko. Kasi may kirot Ano po? One time po, may blessing na dumating sa amin. Tapos yung tithes and offering namin,
Nasa 6 digits. Amen. Masakit eh. Ano? Pero hindi, yun talaga yung pagsunod eh. Amen? Hindi ko nasabi kung magkano. Pero masakit. Ano mo? Pero yun talaga po yung totoong pagsunod eh. Yung ramdam mo, nasubukan mo na bang magregalo, naramdam mo yung binigay mo? Amen? Kasi iba nagbigay lang, kasi binigay lang din sa kanya. Bakit nagtatawa niyo? Siguro ginagawa mo yun. Ang galing mo magregalo, magpalo. Kasi hindi naman sa ilalim. Hindi. Ang totoong nagregalo, yung masakit sa'yo. Di ba? Minsan na talagang tatanungin mo eh, anong gusto mo sa birthday mo? Di ba? Wow, hindi mo pa ganun eh. Hindi wow. Di ba? Pero ano po, yung totoong pagsunod sa Lord ay may kirot. Ang sabi po dito, si Samson, ano nangyari sa kanya? Basahin na natin. He lost his strength because he compromised. Hindi lang partially sunod ni Saul, partially obeyed God. Si Samson, nakipag-compromise. Didilahila. Di ba may kanta ng gano'n? Run, Samson, run. Delilah. Di ba may gano'ng kanta? Oh. Kung si Joseph ng Egypt, di ba, na may tentasyon, ang ginawa ni Joseph, tumakbo, palayo. Amen. Si Samson, hindi. Hinabol pa niya. Hinabol niya yung mga Filistina na mga kababaihan. At ano po, yun ang nagbigay sa kanya ng kahihiyan. Naalala niyo ba yung kwento ni Samson? Saan ba natin ngayon nakikita si Samson? Paano natin ngayon? Famous, marami yun. Ano na si Samson? Ha? Punerarya. Samson. Punerarya na si Samson yun. He lost his strength. Sabi nga po, si Samson daw, Samson outside, Delilah inside. Ano nangyari? Bagsak siya sa kasalanan. Bumawi ba si Samson? Bumawi din. Sa huling hininga niya. Sa last na chapter ng buhay niya, bumawi. Pero, hindi man naging magandang example. Ginamit din siya ng Panginoon. Ano po? Pero hindi siya magandang paraan. Nang buhay siya, ilan ang namatay na Pilistino sa kanya, may recorded no 1,000 sa isang encuentro lang. Ang gamit lang niya ay buto ng asno. Ibig na ginamit niya panghampas sa mga Pilistino sundalo. 1,000. Pinapigilan niya sa isa. Sabi, next. Hindi ganun. No? Grabing laban yun. Pero sa last part ng buhay niya, ano pong nangyari sa kanya? Pinahiya na siya. Ano nangyari? Bulag siya. Binulag siya. Dahil sinabi niya yung password. Ano? Inihi sa kanya yung password. Ano bang password? Hindi laging iba-ibang password na sinasabi niya. Hindi. Hanggang one day, sinabi niya talaga yung password. Nakapasok si Delilah. Ano nangyari? Doon na siya nahuli. At for how many years, naging katatawanan ang pangalan ni Samson. Pero buti na lang, ang Diyos pa rin natin sa bandang huli ay Kanya itinaas. Sabi niya, Lord, sa huling yugto ng buhay ko, pwede po ba, hiniling niya, pwede po ba isama ko na itong Pilistino ito, naririto ngayon sa libingan ko. At ilan yung namatay during the time? 3,000 recorded. Mas marami ang namatay na kalaban. Ganon ang buhay ni
Samson. Pero malakas siya sana kung nagpatuloy lang siya sumusunod sa Lord. Amen? Lastly, ano po, yung bansang Israel na mismo, they wandered, ano raw? 40 years because of unbelief and disobedience. Yung dapat 40 days, ano po nangyari? 40 years. Ano po? At sino lang po ang pumasok sa henerasyon yun? Joshua Caleb. Dalawa lang, Joshua and Caleb. Yung henerasyon na yun na nag-wander for 40 years. Huwag po tayong gano'n. Because of unbelief and disobedience. So ngayong hapon, mas maganda po ang sumunod sa Panginoon. Amen. Mas maganda po na ano po, tayo po mismo, ipakita natin sa pamilya natin kung paano talaga ang sumunod sa Lord. Kung wala man silang makitang model, ikaw yung mag-model sa pamilya mo. Amen? For the last slide, ito nga po yun. 1 Samuel 15 verse 22, to obey is better than sacrifice. Si Jesus, may sinabi po siya sa New Testament, obedience is thicker than blood. Mas matibay, mas matindi raw ang pagsunod dapat sa Ama kaysa sa pamilya. Obedience is thicker than blood. Tinanong siya kasi, sabi rin, Jesus, si Mama Mary nasa labas, kasama yung mga kapatid mo. Gusto ka raw makausapin. Eh, nag-Bible study sila. Sharing sila ng Word of God. Sabi niya, ano po, sino ang nanay ko? Sino yung mga kapatid ko? Ito, sabi na, lahat ng nakikinig at sumusunod sa Ama, yun ang aking nanay, yun ang aking mga kapatid. So, obedience is thicker than blood relationships. Amen? So, ngayong hapon, magpasalamat tayo sa Panginoon dahil ang bawat isa sa atin ay binibigyan ng oportunidad na maging matagumpay. Amen? At sa katagumpayan yon, kailangan ang pagsunod sa Lord. Let us pray. Hallelujah. Heavenly Father, alam po namin, Panginoon, ang aming Panginoon Jesus, ang unang sumunod sa iyo. Ang aming Panginoon Jesus, ang unang nagbigay ng buhay. Siya po ang unang nagmahal sa amin. Kaya po ngayong hapon ito, nais din po namin, O Lord God, mahalin ka at sumunod ng buong puso para sa iyo, Panginoon Jesus. Dinideklara po namin sa oras na ito na ang buhay namin ay para sa iyo, Panginoon. Ang puso namin ay para sa iyo, Panginoon Jesus. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa Lord. God bless you, Pastor Neil. Purihin po ang Diyos sa buhay ni Pastor Neil. Amen. At salamat po sa Panginoon dahil siya po ang perfect example ng obedience and obedience and victory. Kaya sa pagsunod po natin sa Panginoon, wala pong kalugihan. Dahil hindi lang po pagpapala, katagumpayan, kalakasan at katibayan din po. At ngayon po, i-prepare na po natin ang ating mga tithes and offering. Pero bago po iyon, muli po tayong nagagalak na nakasama po natin si Sister Christine Lawal at Brother Henry Bautista. At bago po natin ihandog ang ating ikapu, tinatawag ko na po si Sister Christine Lawal para handugan po tayo ng isang awit. Sige po, palakpakan po natin ng Diyos sa buhay niya. Hello?
Jesus, show me how to love like you. Now love me. Break my heart from what makes yours. Everything I have for your kingdom's come. As I love from earth into eternity. Tayo po ay manalangin. Panalangin po natin ang mga handog na nasa ating harapan. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, niluluwalhati ka namin, o dakilang Diyos. Tunay Panginoon na ang iyong pangalan, ang itinatampok namin sa pinakamataas na pagtampok. Panginoon, wala na ibang pangalan na sukat namin dapat purihin. O Lord, sa hapong ito, salamat sa aralin na ipinagkaloob mo sa amin. Tunay, Panginoon, na ikaw ang unang example, Panginoon, kung paano ang pagsunod. Kaya kami bilang mga nananampalataya sa iyo, ang kailangan lang namin, O Diyos, ay ang mataos na pagsunod, Panginoon, upang hindi lamang namin maranasan ang iyong presensya sa aming buhay, kundi maranasan namin ang mga pagpapala na nararapat para sa amin. At sa hapong ito, dakilang Diyos, tinataas namin ang mga handog, offering na narito sa aming harapan. Salamat o Diyos sa mga kamay na nagsipaghandog. Salamat sa mga handog na ito, Panginoon. Alam ko na ito ay galing din sa iyo, Panginoon. Ito ay isang paraan, Panginoon, ng aming pagsunod sa iyo na ihandog namin ang ikasampung bahagi ng aming mga pagpapala, hindi lamang ikasampu, kundi ang buong pag-ibig namin sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po ang mga kamay na naghandog, basbasan mo rin po ito, O Panginoon, magamit ito sa mga gawain sa iglesyang ito. Pagpalain mo po ang iglesyang ito, Panginoon. Pagpalain mo rin si Pastor Lynn na nagsabog ng iyong mga salita. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin sa hapong ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Para po sa karagdagang announcement, may meeting po ang worship team after service. Dagdagan ko balita. Bago magbasbas ang ating pastor, tinatawagan ko po si Pastora Ana para ibalita kung ano na ang nangyayari doon sa mga paraan para tayo makaliko ng pananalapi. Pastora Ana. Kung magkano na ang naliko. Piliin po
ang Panginoon. Ayan. Alam niyo po ba yung Sunday, kami po ay na-sort na, no? Ng mga damit. At alam niyo po ba, habang nagsusort po kami, napakabuti ng ginawa ng Panginoon. Dahil nakabenta agad kami. Imagine niyo po yun. Purihin ng Diyos. Kasi nandun po ako sa labas. Nag-ano po ako, nag-display. Ayan. Ayan. So kami po ay nakabenta ng humigit kumulang 1,755 pesos. Praise God. Natin na kami. At hindi lang po yan. Meron pa po nag-sponsor. Kasi alam niyo po, ang plano mga po sana namin sa concert po, magbibigay ko ng sumisit. Kasi wala po kaming puhunan talaga. At hindi po namin alam kung saan po namin kukunin yung finances na gagamitin po namin as puhunan. Halimbawa, yung pag-print po ng ticket. So sabi namin, manunulisip kami. So yung letter po, gagawin pa lang. Eh meron pong nabanggit na po, nakakilala po si Ate Adelie. Sinabi lang po sa chat. At ayun po, purihin ng Diyos, nagbigay po siya para po ng 1,000 pesos. Praise the Lord. So ayun po, ano po kami sa labas, ayan. Nung ako po yung tinatawag ni Pastor, ako po yung nag-display doon, narinig ko po ang aking pangalan, tumakbo po agad ako. So yun po, nagpapasalamat po kami sa Panginoon at napakabuti ng Diyos kasi nagsisimula pa lang. So meron na po tayong all in all ay 2,755. Meron pa po kaming nagpapa-utang din po kami, pero lingguhan po kami. Ano ba po, gusto niyo kumuha po ng item ngayon? So next Sunday po, babayad na po. Ayan. So ayan po, ang display po muna namin ko, konti pa lang, andun po sa labas. After po nito, after, pagkatapos ng closing ni Pastor, pwede na po kayo tumingin doon. Ayan. At alam niyo po kayo mag-alala, murang-mura lang to. Suwak na suwak sa budget mo. Amen? Isa nga po namin buyer, si Pastor, nakabili agad ng rival. Bagong-bago po. Actually po yung ating paninda po, meron pong UK, so ibig sabihin ba used na, meron po talagang brand new. Ngayon yung brand new po, meron po kami price na medyo mahal, price po, so pwede po kayong tumawad. Huwag po kayong mag-alala, mapagpatawad po kami. Kung gusto nyo pong tumawad, wala pong problema. So as in po ngayon, ang aming cash on hand, sa Bazaar po ay nasa 2,755. To God be all the glory. Last week lang po yun. Pera pa po yung ngayon. To God be all the glory. So mamaya po may meeting pong worship team para po kailangan na po namin pagtanungan ang naralapit na konsyerto. Kung saan po ba talaga kalooban ng Panginoon na ganapin at kung paano po namin ito i-handle ng tama. To God be all the glory. Salamat po. Bibigay ko na po ang microphone kay Pastor Lumian. Po, tayo po ito ngayon. Taas po natin ang dalawang kamay. Sa mga salitang napakinggan nyo ngayong hapon, magbigay ito ng kalakasan sa bawat isa at magbigay ng kaliwanagan sa isipan at puso. Tanggapin niyo po ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang mayamang biyaya na nagmumula sa ating Panginoong Hesus, at ang proteksyon at kalakasan na dala ng Espiritu Santo. Sumayo ang bawat isa na maging matagumpay sa pagsunod, sa pamamagitan ng pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.